Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH and pasensya na sa boses ko dahil meron akong sore throat. I just want to give you a reading dahil it's been a while since the last time na nagka-reading kayo. So, let's see. We will see what's coming to you in the next 2 weeks from the time na mapanood niyo yung reading na to dahil ito ay isang timeless reading. So, anytime na mapanood niyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. At comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa lahat ng mga hindi nagsiskip ng ads. Okay. Let's see, Pisces. Next 2 weeks. Go the distance. Oh. I see you making a big effort para ma-achieve mo yung goals mo. Parang magsiset ka ng mas mataas na standard para sa sarili mo. And you will do your best para makuha yon in the next 2 weeks. Talagang effort kung effort, ganon. Let's see what else. You have yin. This is your instinct, your intuition, your feminine energy. You're tapping into your creativity. Nurturing energy rin to. So you will also focus on taking care of yourself, taking care of your needs. You have fork in the road. So some of you merong major decision making in the next 2 weeks. Pwedeng related to sa mga ipupursue nyo sa buhay. This can be a career path, a business, or your relationship, or kung yung iba sa inyo, kung lilipat ba kayo ng bahay, or lilipat ka ng trabaho, or mag-shift ka ng focus mo. Okay? So, you have to tap into your insights, no? Yung instinct mo. Kasi yan yung magbibigay sa'yo ng guide kung saan ka mas mapapabuti. Ang challenge kasi dito is parang ang daming nakikialam. Pwedeng may mga unsolicited advice na nag-advise sa'yo, or may mga nakikialam sa decision mo kaya hindi ka makapili. Maraming nagsasabi na, ito gawin mo, ito gawin mo. So, listen to your heart. Listen to your instinct, your intuition. What is your intuition telling you? Kasi, doon ka mas mapapabuti. Okay? Kasi, halimbawa, nakapili ka na ng decision mo. Although, hindi mo pa ginagawa, hindi mo pa in-execute, pero parang there's something off na nararamdaman mo, parang mabigat pa rin. So, it means na hindi yon yung sinasabi ng instinct mo. So, piliin mo kung saan ka mas kampante. Your overall energy is the Queen of Wands. You're going to be in control of your destiny, Pisces. Queen of Wands is, siya yung siya yung driver ng sarili niyang sasakyan. Kumbaga, na walang makapagmamando sa'yo kung saan mo gustong pumunta, kung paano mo patatakbuhin yung sasakyan, paliliparin mo ba yan. But this is about you having a lot of passion. And yung passion na yun yung magbibigay sa'yo ng drive to do better, to exert effort para makuha mo yung goal mo. And then your challenge is the 4 of Wands. As a challenge, pwedeng anything related to your family members, your home life, family life, anything na you feel comfortable ka na doon. Syempre, di ba, kapag may nagbabago, parang ayaw natin ng may pagbabago. Lalo na kung itong pagbabago na to is hindi aligned doon sa nakagawian na natin.
Some of you naman, pwedeng magkaroon ng challenge sa relationship mo with your family members. May hindi pagkakaunawaan or decision, especially if this is paglipat ng bahay, paglipat ng trabaho. May mga hindi mag-a-agree sa gusto mo, sa plano mo. So, kailangan pag ganyan, at alam mo ikaw yung in charge, i-explain mo sa kanila kung bakit yun yung pinipili mo. And ask them na magtiwala sa'yo. And then your opportunity is the the 6 of Cups. You have the opportunity na mag-focus sa gusto mo like your passion. Yung iba sa inyo, ito yung dati mo pang gustong gawin na for some reason hindi mo nagawa kasi may iba kang naging priority or pwedeng hindi siya practical nung time na yon kaya hindi mo siya pinursu. Let's say a career path, no, na sinabi na tipong gusto mo maging artist, gusto mong maging painter or whatever artist you want to be. Pero sabi ng parents mo, ay, mahirap yan, hindi ka kikita dyan. So, mag-doktor ka. So, nag-doktor ka nga, pero hindi mo na naramdaman yung fulfillment. So, now, you have the opportunity na balikan yung bagay na gusto mo talaga. Okay? And then, your blessing is the 2 of Wands. So, as a blessing, you are one step closer to your goals. This is taking action. May movement, no? Kasi, nandun ka na sa diba, iniisip mo pa lang, idea pa lang siya. Pero ngayon, may ginagawa ka na plano, parang roadmap. Roadmap, para siyang mapa. Mapa patungo dun sa destinasyon na gusto mong puntahan. 'Di ba? Let's say for example, gusto mong pumunta sa Bicol o example. So nasa isip mo lang 'yon. Pero yung roadmap is ginagawa mo na yung ruta na dadaanan mo. Saan ka dadaan para makarating doon sa Bicol. Example lang naman. Okay, let's see what else. Clouds. Meron talagang gumugulo sa isip mo. Some of you, pwedeng may kinalaman sa finances to. Halimbawa, may goal ka, may gusto kang i-pursue, pero parang may kulang sa finances or resources or funds. Kaya nahihirapan ka rin gumalaw. You have the birch rod. Excuse me. Yung iba sa inyo, you may be, excuse me, cutting off a situation from someone. Parang meron kang iiwasan na pakinggan, iiwasan na sundin. Dahil alam mo na hindi yun makakabuti sa'yo. Some of you kasi meron ditong person na excuse me, meron hindi magandang intention sa inyo. Parang nagpapanggap siya na nag-a-advise siya for your own good, pero nararamdaman mo na ayaw lang niya na malamangan mo siya, ayaw lang niya na makausad ka, ganon. Money, career, finances, so may transformation. Pay attention rin sa pagkakagastusan mo in the next 2 weeks. Dahil pwedeng magsisi ka sa pinagkagastusan mo na parang feeling mo nagtapon ka lang ng pera. Some of you, kung meron kayong investment, business, makikita nyo yung growth niyan. Mas lalago. Excuse me. Merong X, Some of you, iiwas na kayo sa X. Pero may passion pa rin,
Ayan yung sinasabing tukso. Oo, syempre hindi naman magre-resonate sa lahat yan. Excuse me. Pero kung meron kang ex na panay pa rin ang paramdam sa'yo, be careful. Kasi baka bumalik ka na naman sa kanya. Dun sa dati niyang pamamaraan. Excuse me. Dragon slay them all. Ayan. Ito yung lakas ng loob na meron ka ngayon. Na kahit na sa paningin ng iba, mahina ka, pero alam mo sa sarili mo na kaya mo. Kasi minsan, yung iba parang pag nakita nila na mahina to or hindi to basta-basta lumalaban, akala nila madali kang talunin kasi mahina ka, but actually hindi pa nila alam na ganun kakalakas kasi hindi mo pa ginagamit. So in the next 2 weeks, you're going to use your power, your confidence, your strength para labanan yung mga nagda-doubt sa'yo. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.